What's up guys? Trader Supremo here. Quick video lang tayo, quick market overview ng crypto market or tinatawag natin Bitcoin Pinoy. Okay, so simula this week magkakaroon po tayo ng weekly overview ulit, no? So babalik na po tayo ulit sa YouTube, no? Pasensya na po kayo, nagkaroon ako ng baby, no? So nagkaroon tayo ng bagong part ng family. So medyo naging priority yun, ano? Dahil newborn, medyo mahirap siya alagaan. Kaya inuna ko muna yun, ano? Tsaka nag-focus muna ako sa may private group ko habang inuna ko muna yung family, no? So ngayon medyo nagkaroon ng time kasi nagkaroon kami ng adjustment sa schedule ng pag-aalaga sa bata. So makakabalik na ako ulit every week. So makaka-guide na ako kahit papaano, ano? Makakatulong na ako kahit papaano dito sa crypto space, ano? So okay. So tanggalin natin yung mga agam-agam natin sa market, ano? So marami kasing naririnig ako, madami nagpi-PM sa akin. So Primo, magkaka-bull run pa ba o dire-diretso na to pa bear market, ano? So una sa lahat, okay? So cycle wise, okay, nasa bull market po tayo. So mas malayo pa, mahaba pa yung time ng bull market. So start pa lang, no? Start pa lang. Nasa phase 1 pa lang tayo. So wala pa tayo, sisimula pa lang mga tol, no? So ngayon, number 2. Okay, number 2. Nasa ranging market tayo. Usually first half ng taon meron tayong sa start ng bull run. So first half ng taon usually ay ranging market. Medyo dry. Okay, so first 3 months, yes, nagkaroon tayo ng run, ano, mini run o mini expansion sa altcoins and then kay Bitcoin. Okay, so after naman ngayon tayo ngayon ng tinatawag natin ranging market, no? So which is my favorite market sa lahat kasi alam niyo naman, nagsimula ako ng bear market to accumulation year, lahat yan ranging madalas, ano? Majority of the time ranging. Ngayon ranging pa rin kahit bull market na, no? Kasi majority of the time ranging talaga yung market, hindi po expansion palagi. Okay, so kailangan matutunan nyo mag-trade ng range, no? Or else may hirapan kayo pag nagre-range yung market, hindi nyo alam gagawin nyo. Okay, so ganito, start tayo sa higher time frame. Okay, so dito pa lang kitang-kita mo na agad, papakita ko sa inyo mga tol, no? So nasan ba tayo ngayon? Una, kailangan mo muna makita nasan ba tayo ngayon compare sa last cycle. Okay, so andito tayo ngayon, no? Itong candle na to at itong candle na to. So January to March 2020 at April to June 2020. Ito ngayon tayo ngayon. Ito yung tinitingnan natin, no? Yan, no? So unang tingin pa lang, anong market to? Ranging. Bakit hindi siya lumilipad o hindi siya expansion? Ano itsura expansion? Ito. Okay? Ito. Ano itsura nito? Ranging. Bakit? Una sa lahat, yung 3 months time frame na to, nasa loob ng candlestick ng previous candlestick. Ibig sabihin, range. Nasa loob ng range. Okay? So, ganun lang siya kasimple. So, ngayon, nasan tayo ngayon? Okay, no? So, andito tayo sa January to March and then April to June. So, April pa lang ngayon. So, ito pa lang. So, ano yan? Range, no? Range. Simple, range, no? Ito yung higher time frame range, no? So, hindi po ito yung lower time frame, no? So, tandaan nyo po yan. So, hindi na po niya aabotin yung 38K na yan, ano? So, medyo malabo na yun. Tandaan nyo po, hindi naman niya inabot yung 39 noon, no? Nung andito na, okay? So, hindi. Malabo yun. Huwag ka nang mag-expect ng ganun, okay? So, 74,000, okay? Yung range high natin. And then, bakit naman dito, no? So, ranging kasi nasa loob. Pag ito, nagkaroon ng acceptance above, okay, expansion. Malinaw. Kung mapapansin mo dito, hanggang September mga tol, no, ranging. No, nakita mo to? Konti pa lang yung nasa loob niyan, tol. So, ranging pa rin. Hanggang September. Kasi ito, January to March, April to June, July to September. So, hanggang September, ranging. So, medyo dry. So, anong gagawin mo kung hanggang September, dry yung market? Yan ang tanong. Yes, ilang buwan lang naman yon. So, almost 5 months na lang. Pero yung 5 months na yun, kung marunong kong mag-trade ng range, malaking opportunity yun makapag-bag habang andito sa accumulation range. And then, pa nag-pump, okay, paldo.
Okay, so malinaw. Dapat marunong ka niyan. Kung gusto mo, mag-enroll ka sa akin. Sobrang mura lang nun, tol. Ginawa ko na lang 59. Mag-download ka lang ng isa sa mga exchange ko. Yun lang yun kasimple. Mga tol, ano, ganun lang kasimple. Pinamura ko palalo, no? So, ngayon, kung nasa range pala tayo, meron ba ako dapat katakot? Hindi. So, anong gagawin ko? Magkakaroon tayo ng dip. Buy. Magkaroon ka ng conviction dun sa may sa spot bags mo, no? Ngayon, paano gagawin mo? Mag-trade ka ngayon, mag-scalp ka ngayon, intraday, intraweek. Sobrang dali i-trade ng ranging market. Kung alam mo kung paano siya i-trade. Tandaan mo, rare lang marunong mag-trade ng ranging market. Halos lahat yan, hinihintay pataas lang ng market. Okay, so saan alam mo yung ginagawa mo, mga tol, no? Okay, balik tayo. So wala kang dapat ikatakot, nasa ranging lang tayo. Okay, possible hanggang September magkaroon tayo ng range. Possible, wala akong sinabing certainty, no? So possible lang, pero tandaan nyo po, first half ng taon, which is hanggang June, possible ranging lang yung market. So huwag mag-expect na magkakaroon tayo agad-agad ng expansion. Kung magka-expansion man, goods, no? Pero kung worst comes to worst, alam mo yung gagawin mo habang ranging yung market, okay? So ngayon, same with Ethereum, no? Check natin Ethereum. 3 months time frame to, mga tol, no? Kung hindi nyo nasusundan, 3 months time frame. Okay? So Ethereum. Okay? Nasaan si Ethereum? Ito. So ito yung January to March, no? January to March, and then ito yung April to June. Same here, January to March, then April. Wala pa tayong May, wala pa tayong June, no? So nasa range lang, no, mga tol, no? So tandaan nyo po, ano yung expansion? Eto, no? Boom, 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 boom. So dapat yan, dyan tayo magsisimula mag-take profit. Hindi dyan kasi magsisimula bumili. Okay? Binigyan ka ng accumulation area. Okay? So meron ka accumulation area. Dito ka bumili. Hindi dito pag tumataas na yung market. Okay? Kasi andito yung mas magandang RR ratio, no? Okay? So malinaw yan? Malinaw yan, mga tol, no? Sa investing yan. Investing. Sinabi natin investing, spot bags. Hindi ko sinabing yung perpetual o yung leverage. Sa leverage, pero na akong sistema dyan na supremo range. Kailangan mo yan, ano? So ngayon, okay. Lower time frame tayo, mga tol, no? So binigay ko na sa iyo higher time frame, sabi ko ranging. Okay? So yun yung pinakamalaga, marunong ka mag-identify is it ranging or expansion o nag-expand yung market. So ranging, okay, alam mo nang gagawin mo yan kasi merong strategy paano i-trade ang ranging at merong strategy paano i-trade ang expansion. Malinaw, ano? So okay, analyze muna natin pang swing, no? Yan. Okay, kitang-kita naman, mga tol, no, sa weekly weekly highs and lows. Doon makikita nyo naman yung itsura na. Diyan pala, kitang-kita mo na ranging. Bakit ano ba itsura ng expansion? Nata mo to? Okay? So, ganyan itsura ng expansion. Okay? Pag nakata na yun to, ranging. So, kitang-kita mo na agad ranging. So, alam mo na gagawin. Okay? Trade the range. If you are in the range, play the range. Okay? So, ngayon, ito, no, medyo dito kayo magkakaroon kayo interest dito. So currently, andito tayo sa oversold area, stochastic weekly time frame. Okay? Weekly stochastic RSI. Okay, weekly stochastic RSI. Okay, every time sumasalat dito si Bitcoin. So bibigyan ko sa iyo ng idea. Okay, ito. Last February, ano nangyari? From here, boom. Okay? Malinaw. Check natin ulit. Last time na andyan tayo sa weekly oversold area, ano nangyari? From here to here. Okay? So, from 27K to 49K, no? To 50K. Okay? So, malinaw. From here, 25K to 31K. Every time, no? Every time andito sa baba, ano nangyari? Ngayon, ito po ay accumulation year which is ranging. Sobrang tagal na ranging, halos 2 taon. Ngayon, andito na tayo sa bull run. So, every dip, every pupunta yan sa oversold area, weekly time frame na stochastic RSI, that's the time you should be buying. No? Dapat ngayon ka maging greedy. Hindi pag nagsisiliparan na lahat. No? Tatanungin mo na naman ako, good to buy pa ba, Supremo? Diyos ko po, ano, ilang beses ko sinasabi, good to buy, andito tayo sa baba, ano? Good to buy. No, good to buy. Bumili kayo ng bumili ngayon, mga tol, no? Kasi
hindi mo na makikita ulit yung presyo na once na magkaroon tayo na expansion. Okay, kita-kits ulit last cycle mga tol, no? Ito na yung last chance nyo kung hindi kayo nakapag-bag noon. This is the time. Okay? So keep bagging, no? So ngayon, malinaw na sa atin sa investing perspective, investing, good to buy. Ngayon sa trading tayo, no? Trading. Sa trading dapat lower time frame, lalo na leverage. No, hindi ka dapat nag-ano ng matagal mong hinuhold, no? Or swing. Ayoko ng ganun, no? Kasi high leverage high position size. So for me, mas maganda kung meron kang sistema sa lower time frame pang intraday at pang intraweek. Okay? So for me, mas ano sa akin 'yun, no? Mas okay sa akin 'yun, no? Okay. So pag ranging yung market, meron tayong ginagamit na Supremo range, no? Supremo range. Nasaan? Ito yung previous week high. Ito yung previous week high. Ito yung Monday range. Monday range to mga tol, no? Monday range, no? Monday high and then Monday low. Andito tayo sa previous week high. Ilang rejection yung nakita mo dito. Yan. At tandaan nyo po, ito yung high galing sa taas. Kung nakuha yung liquidity sa taas, ano kasunod? Kukuhain yung liquidity sa baba. Okay? So ngayon, ano nangyari? Boom, no? Basag, ano? Hanggang Monday low, sagad, no? Ngayon, nagkaroon tayo saan tayo nagkaroon ng bounce, no? Okay, pakita ko sa inyo to. Monday low last week, no? Monday low last week. Lagi na, extend natin hanggang ano. Yan, no? Diyan nagkaroon ng bounce, no? Okay? Diyan nagkaroon ng bounce, mga tol, no? Okay? So, kung alam mo yan, dahil hindi ka nanghuhula, no? Hindi ka naghahanap ng kung ano-anong ano, no? Pero, alam mo to, no? Okay. Lagyan natin trendline, yung favorite mo ginagawa, no? Which is, for me, aesthetic, no? Yan. Nasa low ngayon tayo, no? Ano nangyari? Nasa Monday low na mga tol, no? So, ganun lang siya kasimple i-trade. Okay, last week, ano nangyari last week? Okay? Nag-create ng high, nagkaroon ng low, nagkaroon ng deviation dito sa baba ng Monday low, nagkaroon ng reclaim. Ano nangyari? Tinake out yung high, kinuha yung high. Oh, pinaghihimutok mo na, na-stress ka, ano nangyayari sa market? Supremo range lang yan, tol, oh. Okay? So, ganun lang yung gagawin mo, ano, imagine kung hanggang September ganyan gagawin mo, ano gagawin mo? Magra-round trip lahat ng swing trades mo na long? So, try mo trade levels to levels, no? Kasi for example, ito, okay? For example, ito. Nag-short ka, sabi natin, naglagay ka ng stop loss around previous week high. Tinake out mo yung low. Ilan yan? 10:1. So, parang nag-swing ka na dyan, tol. No? Parang nag-swing ka na dyan, tol. Tandaan mo, yung mga swing traders sa tingin mo, nagkita 10:1 yun. Hindi yun, no? So, sana, gets mo yung sinasabi ko. Yun, so, okay. So, malinaw, ano? Same with Ethereum. Gano'ng kaganda Ethereum. Nagkaroon ng drop, ano? Boom. Tinake out Monday low. Pagkaroon ng deviation, ano nangyari? Nagkaroon ng reclaim sa Monday low, ano nangyari? Monday high, boom! 2 entry, 1 linggo. Gano'ng kasarap yung tol? No? 2 entry, 1 linggo. Gano'ng karaming coin sa market? No? So, dapat nakukuha mo yun, no? So, yung lagi kong idinidikdik sa inyo mga tol, no? Okay. So, malinaw na sa inyo, no? Okay, total 3. Tingnan natin sa higher time frame mga tol, no? Total 3, no? So, same, no? Same last cycle, no? So, nasan ba tayo last cycle? Total 3 tayo, total 3. Okay, so andito tayo, no? So, ito January to June. Itong dalawang candle na to. Okay, same here, no? So, itong dalawang candle na to, January to April. So, ranging na to. Nasan ba yung candle na to? Nasa loob ng candle. Pag ganun, ano ba tawag doon? Na ranging. Okay, same here, no? Magkakaroon lang tayo ng range. Trade the range hanggang nasa range pa. And then, start bagging. Lahat na kinikita mo sa range, ilagay mo sa futures, o ilagay mo sa spot, o kaya sa swing trades, position trades mo, no? So, para ma-maximize mo yung return. Hindi yung naghihintay ka ng expansion. Para kung walang expansion na mangyayari. O kaya, naubos yung pera mo, kakatalo sa position mo sa swing. No, dapat alam mo yan, mga tol, no? So, bigyan mo lang ng konting
Okay, altcoins, no? Bigyan natin ng konting altcoins, no? Ethereum. So, nasa na tayo kay Ethereum, no? So, okay, ito. For me, no? For me, looking good si Ethereum. Bakit? Okay, una, andito na tayo sa 20 area. 12 na nga siya, oversold na to mga tol, no? At nakita nyo, unti-unti, nagpo-point na siya sa pataas. So, nagkakaroon na siya ng strength. At eto mga tol, no? Eto, for me, boom, boom, boom. Tapos, range low, then range high. All the signs, nagkaroon ng reclaim, nagkaroon ng test, all the signs, nagpump. Okay, pag tinignan mo yan sa lower time frame, sobrang talaki niyan. No? Sobrang laki niyan, tol. Akala mo maliit lang yan. Nasa higher time frame lang tayo, tsaka yung screen nyo kasi maliit. No? So, yan, no? So, at ang taas ng volume, tol, no? Okay? So, make sense, ba? Make sense? Make sense, no? So, yan. Balik natin sa lower time, higher time frame, no? Okay, so range high, range low, ito range low natin, no, mga tol. Range low natin to, range low. Nagkaroon tayo ng deviation, nag-reclaim. Pag reclaim, ano nangyari? Boom! Support, then pump, no? So ngayon, ito pa, sinalo pa ng EMA 50. EMA 50 daily sinalo, no? Ano mo to? May volume. Okay, so kailangan. Tapos ito, no? Nagkaroon ng drop. Pero ano, long wick sa baba. So, bullish candle sa high volume. Ibig sabihin, may anomaly. Ibig sabihin, okay, so, unti-unti siya nagkakaroon ng recovery o may bumibili sa area na to. Tandaan nyo po, kapag may high volume na red candle, no, may red volume na red candle at meron kang nakitang long wick na ganyan, may na-feel na malaking order. Kasi hindi magre-react yung price kung hindi malaking order yung nangyari dyan. So, ibig sabihin, any retrace sa area na yan, good to buy, good to long. Okay? Kasi, ano to? May buying dyan, may big, ano dyan, tawag dito? Mayroong big order dyan, big money nakapasok dyan. And then, pag nag-retrace, ibig sabihin, hindi lahat na-fill. So, mapi-fill ulit. Okay? Same here. Okay? So, ganun lang siya kasimple mga tol. No? So, ganun lang sa ibang altcoins. No? So, this week, meron akong altcoins, ano? So paghihiwalayin ko isang Bitcoin, Ethereum, and then altcoins tayo buong analysis, no, para malinaw. Tingnan ko rin kung kaya ko mag-live para makuha ko kung ano yung mga request nyo mga tol, no. So yun lang, every week ulit makakatulong na ako, no, makakatulong na ako sa inyo makapag-guide kahit papaano, no. Kahit konti, kahit lakas lang ng loob, no. So yun lang mga tol, no. God bless sa inyo, and then kita-kits tayo, no. Follow nyo naman ako sa Facebook para notified kayo sa mga nangyayari, no. So yun lang mga idol, no. God bless.